Hello everyone! Ang vlog na ito ay sa mga katanungan. Siguro karamihan sa atin ay nagtatanong din siguro, lalo na sa Pilipinas, yung masarap nga ba yung buhay sa ibang bansa? Pero bago ang lahat, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Rona Lasquite, ay isang OFW at isang nanay na rin dito sa Canada. Bago ko umpisahan yung katanungang maganda ba o masarap nga ba ang buhay dito sa ibang bansa? Nais ko munang ikwento ang kwento ng buhay ko. Lumaki kami na alam mo yung importante na may bigas kahit wala ng ulam. Masaya na basta mayroon kaming bigas sa pang-araw-araw. Kontento na kami. Bahala na kung may ulam o wala. Yung ganun, nakakapasok kami sa school, may baon man o wala. Kontento na rin kami noon. Hindi kami yung nakukuha yung gusto. Hindi kami yung nakakabili ng mga bagay-bagay na nasa uso. Wala. Mabilhan man kami ng magulang namin ng patapos na yung uso. Kasi mura na yun eh. Yung ganun. Pero masaya pa rin naman ang buhay namin noon. Nakikinood ng TV doon sa kapitbahay. At masaya na kami nakinig ng drama sa radyo. Yung maliit na radyo lang. Masaya na rin kami na tuwing Pasko, kahit Milo lang at yung sliced bread at margarine, kontento na rin kami noon, basta kompleto. Parang masarap na rin yun para sa pakiramdam namin. Pero, kahit bata ka, meron ka rin, alam mo yung nakikita mo sa iba, sana magkaroon din kami ng ganito. Kasi alam nyo, yung kauna-unahang pinapangarap ko talaga nung bata ako, magkaroon kami ng TV. Gusto ko rin na manood ng TV habang nakaupo. Wala man kaming upuan, wala kaming salaset, nasasahig lang, pero gusto ko rin na magkaroon kami ng TV. Nung time na nakagraduate na ako ng high school, nagtrabaho na ako. Yung kauna-unahan kong trabaho, nagtrabaho ako bilang mananahi dahil pinapasok ako ng ate ko dahil ang ate ko mananahi na, so pinapasok niya ako doon sa factory na pinapasukan niya. Naging buwanan ako doon at naalala ko yung sahod ko noon 900 sa isang buwan. Tinuruan kami manahi, doon ako natuto, pero nagpapasalamat talaga ako doon dahil doon ako natutong manahi. Chinese yung may-ari ng factory na yon. So, pero sa sarili ko, mayroon talaga akong pangarap na gusto kong, alam mo, hindi ka lang makontento sa ganito. Gusto mo rin mabago ang takbo ng buhay mo. Takbo ng buhay nyo, ng pamilya mo. Kasi, lumaki ako, nag-aral ako na nagtatanim ng palay. Para sa sunod na linggo, meron kang pambaon. Yung ganun ba? So, parang gusto ko rin na maranasan, hindi man ako sa naiinggit, pero gusto ko rin yung maranasan, yung aliwalas ng at gaan ng buhay. Kaya doon siguro ako, kahit nangangarap ka lang, naalala ko pa noon, ginawan kami ng pinsan ko, nagpagawa kami ng divider, lagayan ng TV, pero wala kaming TV mailagay. Ang nilagay namin doon, alam mo yung kalendaryo, na may picture lang, yun ang nilalagyan. Parang nag-i-imagine ka lang talaga na may TV ka. Kaya nung nagkaroon na ako ng mga experience at nakapag-apply na ako na magtrabaho, yun talaga ang pinakauna-una kong binili, yung TV. Doon sa tinitirhan namin. With may kasama pang, video okay. So, kahit na nagtrabaho na ako nun sa Pinas, alam mo yung, dahil ang trabaho mo doon contractual, nandun pa rin yung mabubuhay ka ba sa ganito lang. Yung, alam mo yung, pag contractual ka, 6 na buwan, masagana, pagkasunod na buwan, wala na naman, ubos na naman yung ipon mo na pera. Kaya parang, alam mo yung, hindi ka makakabuhay kahit sarili mo lang. Kasi naranasan ko eh. Kasi, pagkatapos wala kaming trabaho, wala ka ng pambayad ng tinitirhan mo, wala ka nang mabiling pagkain, tinutulungan na ako ng kuya ko. Yung kuya ko na bibili ng pagkain namin, yung kuya ko yung magbabayad ng tinitirhan namin dahil siya
continuous yung trabaho niya dahil nakapagtrabaho siya, construction. So, siya yung nagsuporta sa amin. Lalo na sa akin, nagsusuporta doon sa akin sa tinitirhan ko. Nung nagkaroon ako ng chance na makapangibang bansa, taong 2007, nakapunta ng Taiwan, doon ko naranasan na masarap pala talaga ang buhay. Mabili mo yung gusto mo, makabili ka ng chocolate, makakain ka ng 3 times a day na may ulam ka. Masarap sa pakiramdam kasi parang yung hindi mo nakamit noon, kagaya ng para sa pamilya mo, kahit papaano makapagpadala ka, na makakain din sila, na kung anong parang gusto mo noon na hindi mo nagawa, maibibigay mo rin sa kanila. Masarap talaga sa pakiramdam. May sakit sa inyo, makabigay ka ng pera, hindi lang yung herbal yung makukuha natin sa tabi-tabi at yung ibang panggamot. Naranasan na madadala rin sa doktor kung kailangan, di ba? Hanggang sa nakapunta na ako dito ng Canada, parang masasabi ko na parang mas gumaan yung buhay ko. At yung, syempre siguro sa pamilya rin, hindi man yung naibigay lahat, pero i-compare mo sa mga nakaraan noong una na sitwasyon ng buhay namin ay talagang iba. Kaya dahil sa pangarap at tiwala ko sa sarili ko na makamit ko rin yung kung ano ang gusto ko, pananalangin ko sa Diyos na sana gabayan ako at magkaroon rin ako ng chance na makamit yung pangarap ko. Dahil sa munting pangarap lang nag-umpisa ako, nagpursige ang sarili ko sa mga ginagawa ko. Kahit sabihin mo ko man na baka hindi para sa akin to, pero nag-try pa rin ako. Kung para sa akin, para sa akin. Di ba wala namang mawawala kung i-try, di ba? Kaya ang masasabi ko, oo, iba ang buhay pag nakapagtrabaho ka, may sarili kang trabaho. Kasi sa Pilipinas, sa totoo lang, may sarili akong trabaho. Pero nga, sa kontraktual lang, dahil hindi naman ako makapaghanap ng magandang trabaho, kontraktual lang talaga, every 6 months, lay off ka na naman, hanap ka na naman ng panibang trabaho. Parang yung kinita mo, nawawala lang din. Compare nung ibang bansa na ako, kahit papaano, nag-iba yung takbo ng buhay ko. Parang, kung noon, hindi man kami makakain ng fried chicken dahil syempre, mahal yung mga seasoning, kontento na lang sa adobo at tinola. Syempre, pag may trabaho ka, lalo na ng ibang bansa ako, kahit araw-arawin ko ng fried chicken, di ba? Parang ganun lang. Kaya, wag lang tayo mag-stop sa mga pangarap natin at may stuck na, hindi ko kaya to. Do your best and try hard at mag-pray dahil alam ko, makakamit mo rin kung ano ang pinapangarap mo at gugusto mo at ipanalangin mo ito dahil tanging si God lang ang nakakaalam kung ano ang karapat-dapat para sa atin. So, don't stop na mangarap at kumilos para sa sarili mo. Unahin muna natin ang sarili natin kasi hindi tayo makatulong sa ibang tao kung hindi natin maipabuti ang sarili natin. So, magkaroon lang tayo ng lakas ng loob, tiwala sa sarili at pananalig sa Diyos. Yan yung mga dapat nating huwag kalimutan para makamit natin ang kasaganaan at liwanag sa buhay. So, ang masasabi ko, syempre, masarap rin yung buhay na mayroon kang sariling trabaho dahil paraan para makatulong ka rin sa pamilya mo. So, see you next time. Have a good day. Be happy and stay healthy. Bye-bye!